the purpose of our life is to worship God. Okay, that's why we come to church. We come to our prayer meetings. We join ministries. Nandyan ang youth ministry, nandyan ang worship team, praise and worship team, ushering ministry, kids ministry, multimedia ministry, and marami pang iba, leadership, cell groups, okay, iba't ibang fellowship gatherings and fellowship groups ang ating kinabibilangan, because that is part or that is the process of our worship sa Panginoon, yung pagpapagamit ng ating buhay sa Panginoon. Pero alam niyo po ba na pwede pala na akala natin we worship God pero sa pamamagitan nun, pero actually hindi talaga natin na worship ang Panginoon. Sabi nga ni Dr. Miles Monroe sa isa po sa mga speaking engagement niya, sabi niya, sometimes the worship that we know is actually not a worship. Okay? So, paano nangyari yon? Sometimes we are so in love, okay, sa proseso. Akala natin, kapag nag-preach ako, nag-gitara ako, kumanta ako, ginawa ko yung part ko sa ministry ko, ito kasi ginagawa ko kasi, ito yung worship ko sa Panginoon. Remember, my purpose why we worship to meet God. The question is, doon ba sa ginagawa natin, na-meet ba talaga natin ang Panginoon? Sometimes, ang nangyari sa atin, akala natin, porket nagawa natin yung process, nagsimba ako, umattend ako ng prayer meeting, naggitara ako, nag-worship lead ako, nag-preach ako, okay, hinandle ko yung youth, okay, umattend ako ng cell group, yes, tapos na-worship ko na si Lord. Kaya after ng Sunday service, okay Lord, nagawa ko na yung part ko, so, okay na, bahala ka na. Dumating ka man o hindi, na-meet man kita o hindi, na-meet ka ng congregation o hindi, it's okay. Basta ako nagawa ko na yung part ko, because I trust in your spirit. Okay? Actually po, tama naman yun na gawin natin yung part natin. But we need to check also, if yung proseso ba na ginawa natin o yung paggawa natin ng part natin, na-meet ba niya yung purpose para hindi siya maging sayang.